Kung first time mo sa Tokyo, for sure mamamangha ka sa napakaraming magagandang tourist destinations around the area. At sure din ako na mamamangha ka sa mala octopus at nakakalito nilang train system. Marami ng mga Pinoy ang nag-share ng kanilang experience at more often than not, sinasabi nila na nakakalito talaga ang train system ng Japan. Pero don't worry guys, dahil for sure hindi kayo magiging isa sa mga nalilito sa Google Maps or sa navigation system. Dahil in this video, I will teach you how to navigate around Japan or around Tokyo using Google Maps. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo na ang kailangan mo lang na navigation app kapag nasa Japan ka ay Google Maps. Sapat na guys yung Google Maps para makapunta ka sa mga dapat mong puntahan sa Tokyo. At alam ko maraming mga nagre-recommend ng ibang navigation apps na available sa App Store or sa Play Store. But guys, believe me when I say Google Maps lang ang kailangan mo dahil kompleto na yung information na binibigay ni Google Maps para makapunta ka sa iyong destination. Kaya syempre, ang first step guys ay i-download mo yung Google Maps kung wala pa kayo sa phone nyo. Highly recommended na lahat ng kasama mo na magta-travel ay may naka-download or naka-install na Google Maps in case na magloko dun sa isa, at least meron kayong backup. Ngayon na na-download mo na yung Google Maps, the next step is to get your itinerary kung meron na kayo. And then, let's start inputting them in Google Maps app. Bilang magde-demo tayo ngayon guys, I will be following the itinerary we use na nagpunta kami sa Tokyo. Ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung mga destinations na itatry natin i-navigate through Google Maps. For day 2, tatlo yung ating destinations. Una, yung Sensoji Temple na nasa Asakusa, Tokyo Station, tapos pangatlo ay yung Tokyo Disneyland. Ang una natin gagawin guys ay punta tayo sa Google Maps. Again, advisable na lahat kayo merong Google Maps na app guys, in case na magloko siya sa phone nyo or magloko siya sa phone ng isa, at least meron kayong backup para hindi na kayo mapapraning or magpapanik kapag nawala na yung inyong navigation app. Basta open na yung inyong Google Maps guys, click nyo yung itong blue sign here dito sa right side, medyo baba. Nakita nyo na dalawa yung pwede nyo pag-inputan ng location. So una, yung may blue, your location, tapos yung red, nakalagay choose destination. So ito yung lagi nyo i-click para makita nyo yung instructions kung paano pupunta from one point to another. Ang assumption natin ay magagaling yan sa hotel nyo or sa accommodation. So lagay ko dito yung aming hotel na pinagstayan namin, which is in Ueno, Okachimachi. Hotel Monday, Ueno, Okachimachi. Ayun yung ating starting point or point A, nakalagay na dyan. Tapos choose destination. Yung una nating destination for day 2 ay yung Sensoji Temple, which is in Asakusa. So lagay natin dito Sensoji Temple. Click nyo yung Sensoji. Tapos may kita nyo doon, di ba? Maraming lalabas. Merong logo nung kotse, ng motor, nung train, or nung tao. Meaning yun yung by foot. Since guys, for our video, yung train system yung ina-navigate natin, i-click nyo yung train na logo. Nakalagay dito lahat ng routes na pwede nyong gamitin para makapunta from Ueno, Okachimachi to Sensoji. So usually naman, nilalagay naman ni Google sa pinakataas yung highly recommended na route. So for example, dito sa atin, using the train, ang kanyang ni-recommend ay itong route using Ginza Line. So, it takes 19 minutes. Tapos, nakalagay rin dito, guys, kung mapapansin nyo, yung fare or yung pamasahe, which is 178 yen, using your IC card. Click nyo lang to. Ayan. Tapos, makita nyo yung detailed information from Ueno, Okachimachi to Sensoji Temple. From Hotel Monday, Ueno, Okachimachi, nakalagay dito guys na kailangan mong mag-walk ng 9 minutes. O kasi guys, syempre ba yung mga hotels naman, kailangan talagang maglakad papunta dun sa station. So ito yon, yung walking time mo from your hotel, from your accommodation to the station. Dapat papasok ka guys sa Ueno Hirokoji Station. Ang gamit natin ay Ginza Line. Ayan, nakalagay naman. Malalaman nyo na tama kayo na nasa Ueno Hirokoji Station kayo pag nakalagay yung logo na G15. Kayo yung basta-basta papasok sa nakalagay na Ueno Station or merong orange na logo, yung bilog, dahil hindi ka sakto
dito sa route na to, baka maligaw pa. From Ueno Hirokoji Station guys, or G15, enter via 3. May kita nyo, yung 3 na may yellow background. So, ayun yung exit number. Enter via exit number 3 yung ibig sabihin niya. Hanapin nyo yung exit. Tapos, since nasa Ginza line ka na, papakita niya rin sa'yo dito yung recommended na platform number. Nakalagay dito, platform number 2. So, sa platform number 2 ka daw sumakay para mas malapit ka doon sa exit na kailangan mong pag-exitan pag nasa Asakusa Station ka na. So, sa platform 2 guys, click nyo itong nakalagay na ride 4 stops. Kita nyo dyan na yung next stop dapat ay Ueno Station, next yung Inaricho Station, pangatlo ay yung Tawaramachi Station, at yung next na doon ay yung destination mo, which is Asakusa Station. Pag nag-navigate kayo ng Google Maps, kailangan alam nyo yung next na station na pupuntahan or dadaanan ng train. Kasi minsan, yung direction pala nung napuntahan mong platform ay sa kabila, imbes na dapat dito sa Ueno Station next. Makikita nyo naman dun sa mismong train platform, merong mga screens doon, tapos meron ding mga labels sa mismong train nakalagay kung saan yung next station. So make sure na kung nasa Ueno Hirokoji Station kayo, kung pag ganoon yung direction, yung next station niya dapat ay Ueno. Doon mo malalaman na tama yung direksyon na pinuntahan nyo. Yung 4 stops na biyahe ay more or less 8 minutes na nakalagay naman dyan. As scheduled naman to guys, so very efficient yung train system ng Japan. Nakalagay dito na 8 minutes at kung aalis ng 7:40 PM, expect na 7:40 PM on the dot aalis yung train. After 4 stops guys, pupunta ka na ay makakarating ka na sa Asakusa Station. Nakalagay dito sa baba, makikita nyo, exit via 3 ulit. So, meaning, exit via exit number 3. Kasi yung exit number 3, yun yung pinakamalapit na exit sa Sensoji Temple, which is your ultimate destination. Makikita nyo dito na kapag sa Asakusa Station, nag-exit ka na via 3, meron pang instruction na walk 2 minutes or 150 meters. Meaning, kapag nasa exit number 3 ka, hindi mo agad makikita yung Sensoji Temple. Kaya wag kang magpapanik agad-agad. Click nyo lang to, yung walk 2 minutes. Pupunta kayo doon sa map mismo. Makikita nyo dyan yung direction kung ano yung lalakarin nyo para makapunta ka sa Sensoji Temple. Total cost again guys ay 178 yen for that train ride from Ueno Hachinachi to Asakusa Station. So, ganun lang siya kadali guys. Pwede nyo na siyang i-add to calendar kung meron ka ng exact date kung kailan ka pupunta dito sa destination na to, for example. So, add to calendar mo lang siya. Pwede nyo rin pala siya guys na i-pin. Kung ayaw mo nang doon ka mismo pa maglalagay, mag-input ng mga destination, i-pin mo na ito kung ito yung next na route na pupuntahan mo or nagagamitin mo. By the way din pala guys, make sure na meron kayong internet all throughout your trip to Tokyo or to Japan dahil hindi gagana yung inyong Google Maps kung wala kayong internet unless meron kayong offline version ni Google Maps. Although, highly recommended or mas preferred pa rin yung online na Google Maps more than the offline para makita yung mga real-time info at mga real-time changes in case meron. Make sure na mag-invest kayo sa magandang data SIM or pocket Wi-Fi. Personally, yung ginamit namin for our travel to Tokyo ay yung nabili naming data SIM sa Shopee. Mas affordable kasi to kaysa dun sa mga available sa Klook, which cost more than 1,000 pesos. Yung dito sa Shopee na nabili naming data SIM ay 5 gig every day for 8 days at yung kanyang cost ay around 680 pesos lang. Super affordable. And although hindi naman siya unlimited, hindi naman kami nawala ng internet all throughout the trip. Kaya worth it siya at as economical kung gusto nyo ng budget travel. And that's a wrap for this video. Thank you so much for watching up to this point, guys. If you like this video and found this helpful, I'd greatly appreciate it if you could click the subscribe button at pakishare na rin to sa mga kakilala nyo na pupunta rin ng Japan at na mga problema din kung paano mag-navigate ng train system nila. So thank you guys for watching and I'll see you in the next video. Bye!